Tay, dali mo na yung kopya mo. More ire, non-stop. Long playing. Nako, solo-solo mo. Alam gustong magbahagi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Salamat po. Marami pong salamat. Huwag naman. Karakal na. Magandang umaga po sa ating lahat sa gabi nito. Ako po ay tinawagan ng ating facilitator upang ako po ay mag-alay ng awit. Bagamat tayo po ay kukonti, parating tayo marami sapagkat ang puso natin ay nandito lahat. Kaya po nagpapasalamat tayo, inakay tayo ng Panginoong Diyos dito upang ating dinggin ang kanyang mga inilulural mamaya. Sa inyo pong lahat. Ang puso ko ay masaya magbuhat ng ikaw makilala. Ikaw na nga. Tutuloy ko po. Sorry po, tutuloy ko. Tutuloy ko po. Hindi po natatapos yan, nagmamor na yan eh. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mo. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Jesucristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin lahat ng mabuting ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamting. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman. Galing sa Diyos nating buhay, galing sa Diyos nating buhay. Maraming po salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang Diyos. Ay, wala na. Palakpak. Sino ba yun? Good morning.
Ako po ang tutuwanan galing po ako sa bukid ko. Hindi man ako nakapag-BS. Hindi ako nakapag-uniforme. Subalit, hinabol ko po ang gawain dito sapagkat nandun man po ako, naiisip ko itong nandito. Hindi ko po mapatino ang trabaho ko ron. Kaya hindi na ako nakapag-BS, hindi na ako nakauwi sa amin. Ang saka po nandun sa gitna ng kapinakan. Muli po, inaalay ko po ang awit ito ay sa ating Diyos Ama at sa ating mahal na Apo Kunsing na kinalugdan at sa inyong lahat. Ang hiwaga ng aking damdamin, ngayon ko nalaman, ikaw ang dahil at tuluyan di ko mapigil sa nais kong ikaw ay makapiling. Magmula nang kita'y makilala, larawan mo Kristo, tanglaw niya ring buhay, ang landas ng aking kapalaran, warit nagliwanag at makakamtan. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay. Minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panatakong tunay. Hanggang sa huling tibok ang puso ko sa'yo lamang. Salamat po, maraming salamat. Ayok lang. Nasaan yung memo? Kaya pa ba ng powers mo? Maraming salamat po, Tatay Magno. Sa napakagandang awitin po na inialay mo sa amin. Tunay nga pong ang ating Ama ay lugod na lugod at galak na galak sa tuwinang siya ay iyong handugan. Kaya naman iba yung kalakasan ang sa iyo kanyang iniaalay. Okay. Ang susunod po na magbabahagi ay ang ating kapatid na Corneta. Ang ating kapatid na Corneta. Atin pong palakpakan ng buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Kahit Ama, gabayan niyo po ako at patnubayan sa na ang bawat bigkasin ko ay naaayon po sa inyong kalooban. Amen. Gandang gabi po, umaga po pala. Ang mabahagi ko po, galak na galak po akong nakarating po ako dito. Kasi po, kanina po ang umaga hindi po ako nakarating dahil naglalabada. Yun po ang aking hanap buhay. Sabi ko, Ama, kung hindi mo po kaloob ay hindi mangyayari. Nawa po, Ama, mayang hapon, may ganapan doon, makarating po ako. At ito nga po, 5:30 pa lang, andito na ako. Kaya po nagpapasalamat po ako. Ang Panginoon ng aking pastor. Ang Panginoon ng aking pastor, pinaggiginhawa
handog niyang himlayan, sariwang pastulan. Ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawaan. Sa tumpak na landas, siya ang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa kong lubos. Madilim na lambak man ang tatahakin ko, wala akong sindak, siya ang kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla't tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa kong lubos. Maraming salamat kapatid na Corneta po, tama po ba? Sa paghahandog ninyo ng awit sa ating Panginoon. At tunay naman pong, kung naman po nilang lyrics ng kanta, ano po, ng awitin, ang Panginoon ang aking pastol, siya po talaga ang nag-iisang maaari nating sandigan. Amen po ba? Tayo ay pinahihimlay sa mainam na pastulan, sa batisang mainam, nang sa gayon po ang sinumang nanghihinat ng lulupaypay at ng uhaw, kailanman ay di na mauuhaw pang muli, at kailanman ay hindi na manghihina sapagkat siya ang ating kalakasan. Amen po ba? Ang susunod pong magbabahagi, or hindi ko po alam kung siya po ay awit, ay ang ating kapatid na Melda Manango. Atin pong palakpakan ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Magandang gabi po sa umagang ito. Okay. Una ko pong aawitin ko muna po kayo. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Okay, salamat po.
Ngayon po, magsishare po ako. Kaya po inaawit ko yon kasi po talaga pong pag inaawit mo yon, yung pasasalamat mo sa Kanya nang dahil sa Kanya. Kaya tayo naririto. Matagal na po akong gustong mag-share kasi sa mga nakaraang panahon, talaga pong gustong-gusto ko talagang mag-share. Kasi po yung experience ko bilang nanay, tatay ako, eto po, third year college na po yung anak ko, yung panganay ko. Tapos po yung aking bungso ay second year college. Sa hiwaga at po tulong ng Diyos Ama. Kahit na po natanggal po ako sa pagtuturo last June 10, inaamin ko po, natanggal po ako. Kahit na po hindi masakit yung pagkakatanggal sa akin kasi nagkaroon ako ng sakit na gastroenteritis. Pagpasok ko, wala na akong trabaho. Napalitan naman po yun ng binigyan po akong pagkakataon ng mga principal ko. Nagrarasyon po ako ngayon kasalukuyan sa mga kantin. 4 na kantin po ngayon ang hawak ko. Kaya kung minsan nakikita nyo akong nagdaraan dyan kapag may gawain, kapag po hindi naubos yung aking paninda sa mga kantin, pinupull out ko po sa mga tindahan ng aking paninda. Ngayon naman po, nagkaroon pa po ako ng isang trabaho, sabi ni Apo, bitawan mo. Hatid sundo ko naman po yung mga kapatid kong 2 teacher. Talaga pong hirap pala yun. 4 na beses kang pabalik-balik na ganun. 3,000 inahangad ko kasi naman po kaya ako yung nangad yun. Magdidibo po kasi yung anak kong babae. Gusto ko po siyang biglang bigyan ng dibo kasi nga po yung bata, pinangakuan namin nung maliit siya nung buhay pa ang mister ko na pagdidibo namin, yung 7 years old ka ako anak, di mo pa alam, pagdating na 18, sige, pagdidibo kita. Alam niyo po ba, hirap man po ang kalooban ko na kayong mga kapatid ko dito sa Divine Mercy na hindi ko kayo makasama. Kasi po pala pag agdibo ng anak mo, gusto mo mag-invite pero yung bata ang mag-i-invite ng kanyang mga friend. Yung po kasi pinaano ko, catering ko po kasi, kasi po talagang hirap magluto. Nagpaano lang po ako sa 3 señoritas ng 100 heads. Ang budget ko po ay 28,000 lang po. Alam niyo rin po ba, hindi ko rin po alam saan ko kukunin yung 28,000 na yon. Alam niyo po, sa tulong at awa ng Divine Mercy, nung pong gabing dibo ng anak ko, sabi nung kapatid ko, ate, eto yung peras. Ang galing yan. Umahani ka na, hindi ko sinabi sa'yo. Purihin po ang Diyos. Na-solve ko po yung dibo ng anak ko. Dumating po yung pera nung gabing, before po yung party niya, nabayaran ko po yung catering namin 28,000. Yun po, naraos ko po yung dibo ng anak ko. Tapos po, second sem po, kailangan naman po ng pera. Nakakaraos po kami ng mga anak ko. Kapag po ako'y nangailangan, may darating po. Instant po ang pag-ano ni Lord kapag po tayo tumawag sa Kanya. Ora mismo, nandi dyan, gagawa siya ng paraan. Kahit na po sabihin ko na may katuwang po akong nagpapaaral sa aking anak, yung allowance, 4,000 a month, may nagagaling po sa kapatid ko. Pero po usually, yung 2 kong anak, sariling kayod po. At saka po ngayon, sasabihin ko sa inyo, nakikikain muna ako sa nanay ko kasi po, kaya nakikita nyo wala ako lagi dito kasi po sinasamahan ko ang nanay ko sa bahay namin. Pag po 6:00 na, nakasara na po yung bahay, si nanay nagdarasal na sa kwarto. Kaya po matutulog na kami 2 ni nanay. Kaya po kapag nandito yung mga anak ko, kapag Sabado, nandito po ako. Pero pag Merkules, pinipilit ko po si Inda na kapag may misa, Inda, samahan mo ako. Antayin lang kita kasi nakakatulog na ako. Sabi ni Inda, yung po palang matanda. Kapag po pala yung matanda nakatulog pag bagong gabi, pag hating gabi na, hindi na makakatulog. Kaya kung minsan sabi ko, Inda, bakit di ka pa matutulog? Naantok na ako. Sabi niya, talagang ganito matanda, mararanasan mo rin tumanda, Melda, pagdating ng araw, talagang mababaw ang tulog ng matanda. Hindi, matulog ka na. Tapos pag nakakatulog-tulog ako, magigising ako, gumagano naman po si Inda. Inda, matulog ka na. Naninibago ako kasi sanay akong matulog ka akong mag-isang tahimik, wala akong narinig na naghihilik. Sabi ni Inda ako, sige, matutulog na ako, magdadasal tayo ulit. Magdarasal na naman po kami ni Inda.
Lahat po ata ng dasal, dinadasal po ni Inday yung lahat ng santo bago siya matulog. Talaga pong sabi ko, pagtanda ko rin ba ng ganito, lahat po baka ako na santo, tatawagin ko. Kasi po, kabisado po lahat ni Inday yung dasal bago po kami matulog. 1 oras po ata, 6:00 hanggang 7:00, nagdarasal na po siya. Ngayon po, yung aking 2 anak, magsa-summer daw po. Kasi kinakailangan po mag-summer ng aking anak na babae kasi magpa-practice teaching na po siya this coming year. Tapos po yung bungso ko rin po, kailangan niyang mag-summer para naman po makapag-practicum naman po siya sa ibang bansa. Sana po ipanalangin niyo ako na makayanan ko ngayon summer, medyo mabigat ang kanilang tuition fee. Iba po kasi yung summer kapag po summer, kaya po pakisama niyo po kami sa inyong mga panalangin. Yun lang po't maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi at paghahandog ng awitin sa ating Panginoon. Patuloy kang kumapit sa ating Panginoon kung paano ngang naisadsad mo ang ilang taon. Ano po? 1 taon na lang, magka-graduate na yung anak mo, yung pa kaya hindi maisasadsad kung patuloy kang kakapit at mananalig at mananampalataya sa ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Sino na po kaya ang mayroong lakas ng loob na magbahagi? Kanina, pinaawit natin si Tatay Magno para nang sa gayong kayo makapaghanda at makapagnilay kung ano ang inyong ibabahagi. Ano po? Meron na po kaya nakapagnilay na kung ano po yung mga naging kaganapan sa buhay na marapat na pasalamatan sa ating Panginoon. Si kapatid na Arlene, panayan tingin sa akin, baka gusto magbahagi. Atin pong palakpakan ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Arlene Tobeo. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Nagpapasalamat po ako sa Ama sa patuloy niya pong paggabay at pagpatnubay sa akin sa araw-araw. Bagamat ako bilang katauhan po, nag-iisa ako sa Maynila pero alam ko po na kasama ko lagi ang Panginoon. Kagaya po ng naging kaganapan po nung last Thursday, ito po kasing huling 2 linggo na to, di po ba maraming holiday, napakadami naming bakasyon. Ang nangyari po, natambakan kami ng trabaho, kaya po nag-i-stay po ako sa office ng hanggang 7:30. Kaya ang nangyayari po, nakakauwi kami medyo gabi na. Nung po nakaraang, dati po lagi ako nag-jeep. Kaso po kasi sa Maynila, medyo delikado po talaga kapag gabi na. Kaya ang ginagawa ko po, nag-LRT na lamang po ako pa uwi. Ngayon po, nung naghihiwalay na po kami ng mga ka-office mate ko, sila po padiretso na ng Paquiapo. Ako po, lumiko na po akong ganyan. Nung pong time na yon, nahihilo po ako na nagugutom na hindi ko po maipaliwanag na inaantok. Napakabuti po ng Ama, sapagkat alam niyo po ba nung pagganon ko po, wala naman po kasing mga tao doon, kundi yun lang isang lalaki na siguro po doon nakatira yon, yung mga yung mga street children, tsaka po yung mga wala po talagang tahanan na doon lang nakatira. Alam niyo po nung pagganon ko po, para pong may lumabas pong espiritu sa katawan ko, talaga na parang bigla po akong nagising na ganyan. Paglingon ko pong ganon, yung pong 2 babae, nagulat po sa akin, tapos po, parang naramdaman ko po na parang may humila po para pong may gumanon sa bag ko. Purihin po ang Ama, kasi po nung paglingon ko pong ganyan, pagtingin ko pong ganun sa bag ko, nakabukas na po palang ganun yung yung zipper po ng bag ko na na doon po sa tapat po nung pinakilalagyan ng mga cellphone ko. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat patuloy niya pong pinapatunayan sa akin na talaga pong hindi niya po talaga ako iniiwanan, na kung paanong minimensahe po niya sa mga bendisyon na wag po akong mag-alala, na bagamat ako po ay nag-iisa doon sa Maynila, talaga pong patuloy niya po akong ginagabayan at pinapatnubayan. At ang isa pa pong malaking biyaya na ipinagkalob ng Panginoon, ayaw niya po talaga akong ma-absent dun sa mga malalaking pagtitipon po dito. Kagaya po, di ba, nung sa darating na 27, di ba, pagpuputi po ng mahal na apo. Yun na nga po, medyo iba na po kasi ngayon yung, yung HR namin dahil bagong opisina na nga po yung, namin ngayon, yung trabaho namin. Medyo mahigpit po pagdating sa mga absent. Ngayon po,
Ang plano ko po bilang tao, uuwi na lamang po ako sa Lunes ng gabi. Aaten na lang po ako ng open vigil sa gabi, tapos po luluwas. Babalik po ulit ako ng Martes. Ngayon po, naisip ko naman, baka po hindi ko kayanin bilang tao dahil nga po mahina po ako sa puyatan. Parang binigyan ko po ng, bilang tao, binigyan ko po ng, binigyan ko po ng katwiran ng sarili ko na pwede naman akong hindi dumalo dahil po, basta naman po nasa puso ko at nasa isip ko ang Panginoon. Binigyan ko po ng talaga sarili ko na okay lang kahit hindi ako dumalo dahil nga po, basta nasa puso ko ang Panginoon, okay na yon. Ganun po yung naging pag-iisip ko. Purihin at dakilain po ang Ama dahil po nung pagtulog ko po nung gabi na yon, napanaginipan ko po yung nanaginip po ako, yung ka-office mate ko po na nagpadulog sa akin dito. Sa panaginip ko po, ang sabi niya sa akin, Arlene, dadalo tayo pupunta tayo sa Divine Mercy sa Martes. Di po ba Martes po yung Martes po yung 27. Kaya po pagkagising ko po, nung araw po na yon, kinausap ko po yung HR namin, sabi ko, ano bang gagawin ko? Kasi nanaginip ako. Purihin at dakilain po ang Ama, sapagkat talaga pong hindi po pinahintulot ng Panginoon na hindi po ako makadalo, kaya po, talagang sa panaginip po, kung paano po dun din sa pagbibigil, dun po ako tinawag ng Panginoon upang dumalo sa pagbibigil. Sa panaginip niya, pinadadaan talaga yung mga mensahe na dapat ko pong gawin. Kaya po sa kalooban po ng Ama, kung loloobin niya po, nakapag-file po ako ng leave talaga sa Martes, sapagkat alam ko po na, sabi nga po nila Mami Beth, kailangan daw po, ang ibibigay natin talaga sa Panginoon, yung quality time. Kasi di po ba kapag nagkakasakit naman tayo, pwede po tayo, halimbawa may hanap buhay tayo. Di po ba minsan, pag malakas tayo, hanap buhay lang po tayo ng hanap buhay, iniisip natin na okay lang kasi, kumbaga po, parang nasa puso ko naman si Lord. Pero pag po naman po may sakit tayo, kahit naiiwan, kaya naman po nating iwanan yung hanap buhay natin. Kaya, dapat po talaga bilang tao na pahatid po talaga rin sa akin ng Panginoon bilang Kanya pong pinagpala at patuloy na pinagpapala. Hindi man po ganun talaga pa sa financial, subalit sa spiritual, nararamdaman ko po ang pagmamahal at pagpatnubay niya. Kailangan po talaga, lagi po nating bigyan po talaga ng quality time ang ating Panginoon. Sapagkat ang ating pong Panginoon, kapag po siyang inuna natin, ano man po ang ating pangangailangan, ipagkakaloob po niya sa atin ng naaayon po sa kanyang kalooban. Kaya po muli po, ibinabalik ko po ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Talaga pong ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. Amen? Nabuo na po sa kanya pag-iisip na hindi siya aaten. Okay lang daw na hindi siya subalit hindi ito plano ng Diyos. Kaya, yun po, naghari ang kanyang kalooban. Bagamat hindi pa, po, sa Tuesday pa, pero siyempre po, makapangyarihan ng ating Panginoon, hindi niya pa hintulutan naman mismo yung araw na yon, sapagkat yun ay special sa ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba? Sino po ang gustong magbahagi? Volunteer. Okay po. Habang nag-iisip pa po ulit kayo, tatawagin ko naman po ang aking Nanay Mirna, ang aming mother, upang tayo ay handugan ng awitin. Purihin at dakilain ang ating Panginoon. Salamat po, Ama. Muli po, sama't dalangin ko sa pagkakataong ito, pangunahan at pagharian mo po ako. Salamat po, Ama. Hello. Mapagpalang umaga po sa gabing ito sa ating lahat. Sadyang ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao, ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. Amen? Kung napansin niyo po, parang hindi ako nakasigaw ng buhay ang Diyos. Pagkatapos kong magganon po, gininaw-ginaw, ginamit ang alampay, at humimlay-himlay. Habang ako'y hinaplos ng anghel sa tiyan, yun po, yung si Angel, hinaplos po ako sa tiyan, naidli po ako. At sa bilang isang umaawit po kapag ganitong oras, ano po, sa dating buhay, bilang mga awit, pag po malapit na mag-duty, umawit ng gabi, bawal pong matulog at patitinig po ay natutulog. Ano po? Subalit,
Kanina sabi ko doon, kasi nararamdaman po ako pagka ako ay nagpapadama sa Panginoon, panayang palakpakot, panayang sigaw ng amen at nakadisplay po ako doon sa harap. Subalit, sadyang ang Diyos ay buhay kapag ninais niya ay kaganapan. Itutuloy ko lang po yung binabahagi ko nung kahapon ba yun, nung isang araw po, bago kami mag-alay ng awitin ng aking anak na bunso. Nung isang araw po, ano ba yung tema nung isang araw? Hindi ko po matandaan kung pagbabago. Basta natandaan ko po, inawit ko noon yung oras na kung saan pagkatapos ko pong umawit ng awitin na yon, tapos na po, naupo na po ako. At nung nakaupo na po ako, bigla pong may pumasok na text sa anak na Melissa na galing sa aking hipag. Yung pong kapatid kong asawa po ni kapatid na JR. At ang text po ay hinihingi ang number na malapit dun sa bahay namin, number ng cellphone. At ang pamangkin ko daw po ay nawawala. Umaga pa daw po ay wala ng pasok. Tinignan na po ng aking hipag doon sa school, pero wala po siya doon. At ang sabi daw nung teacher at mga kaklase, walang pasok, wala yung teacher. Pinagnilayan ko po yung kaganapan na yon. Doon ka susubukan talaga ang iyong katatagan. Na kung ano yung isinisiwalat mo dito sa harapan, kung kaganapan pa sa buhay mo at naisasabuhay mo ng may katotohanan. Amen po ba? Bakit ko po naibahagi yun? Kasi ang nilalaman po ng awitin ko, oras na ang takot ay nasa isip lamang at huwag mag-alinlangan. Ang alinlangan ay hindi marapat. Di po pagsubok sa akin yun, Haaminin ko po. Hindi na po ako napakali. Habang nagme-mensahe po, nagbabahaginan. Hindi po ako mapakali. Sabi ko doon sa dalawang mami sa tabi ko, Mami, bagaman po at maabala ko po kayo. Sabi kay Mother, pakinggan niyo po ito, may mensahe po ito. Mother, mawalang galang na po. Pakidulog niyo po ako, inaago po ako ni Kalaban. Nawawala daw po si Caitlin. Wala daw po sa school. Mula umaga pa. Ay, wala yan, sabi po ni Mother. Kung bilang tao, magdaramdam ka, Ay, wala yan. Nakakasama lang yan ng mga kaklase. Salamat po, ang kinig ko po. Hindi pa rin po ako mapakali, sabi ko kay Mami Beth. Mami, Diyos ko, hinaharot ako ni Taning. Yung inawit ko, parang sinusubukan ako ng tadhana sa inawit ko kung ako yung mag-aalinlangan. Oh, that's the work of the devil. Sabi po ni Mami Beth, ibig sabihin, gawa ng demonyo. Kaya huwag kong intindihin. Purihin ang Diyos, pagkatapos ko pong marinig sa kanila, pumayapa na po ako. Bagamat pumayapa ako, nandun yung pagsubok na pilit na isinisiksik ni Taning sa puso ko yung takot, sa isip ko yung alinlangan, na Diyos ko, saan kaya nakarating yung pamangkin ko? Kasi 2 beses na nangyari yun na yung pamangkin ko na yon, mga grade 2 pa lang o grade 3, naglakad mula sa bahay pare, hindi nakita yung papa niya sumunod, mula sa bahay pare, naglakad pa uwi sa kanila, sa amin sa Bisal San Pablo, bit-bit ang bag na napakabigat, tuluan, sipon, pawis. Buti po, nakasalubong ng anak ni Indang Lita, doon sa may dam. Pagod na pagod at umiiyak. At nung minsan naman po, dito naman papunta, naglakad. Dahil wala nang pasok, hindi na nahintay yung papa niya. So sa pangatlong pagkakataon, doon patuloy na ang pagsubok ay talagang, kaya sabi nga po, di niyo po ba naririnig sa tuwing ng magbabahagi? Ito, lagi ko pong naririnig ito sa banal na espiritu, sa katauhan ng mahal na apo at ni Mother, na ang tumindig sa harapan ay hindi ganun kadali. Napakadaling magsalita kapag hiniling mo sa Amang bigyan ka ng mainam na pangungusap. Subalit ang tanong, yung bang iyong sinasabi ay maisa sa buhay mo? Kagaya ko po, kung natalo ko,
Eh, inutusan ko na po yung anak kong Melissa, dalhin mo tong cellphone sa Tito JR mo, sabihin mo, kaya anak na, lumabas, sundan ng tita Monet mo at nakaupo daw dun sa kanto, inaabangan yung anak mula umaga. Inaabangan yung anak kung saan manggagaling. Eh, wala pang lumalabas. Panayan text, wala daw po, walang dumarating. At ito po ang nagpahinuhod sa akin. Natapos na po ang mga nagbahagi, dumatal na po ang katauhan ng mahal na apo. At ito po ang pagkatapos sinabing sumaati ng kapayapaan, ito po yung tinuran. Ang takot, katotohanan. Sabi po, ang takot ay sa isipan lamang. Kahit wag kayong mag-alinlangan. Amen po ba? Sa kabila nung may nararamdaman akong katatagan dahil doon sa narinig ko sa mga kapatid natin, kila Mother, andun yung sinusugan pa ng isang katotohanan na ang takot ay sa isip lamang. At yung pag-angkin na katotohanan sa puso mo, pag inangkin mo po ay kaganapan. At sa pagmamadali ko po ng pagbabahagi, yun po yung dalas-dalas po ako sa kagustuhan ko makapagbahagi at makaawit. Kasi po, di ba, tinatawag ako para umawit lang. Subalit, hindi ko po mapigil yung damdamin ko at yung labi ko na magbahagi. Kaya po doon sa point na nasabi kong nawawala yung pamangkin ko, nakat na po, pumasok na yung awitin ko, hindi ko na po nasabi na kung ano nangyari doon sa pamangkin ko. Kaya po paglabas nung kapatid ko, yung papa ni Caitlin, marami pong nagtatanong, eh ano ba nangyari doon sa anak mo? Sa akin din po, eh ano ba nangyari sa pamangkin mo? Nawala, ano ba nangyari? Parang nabitin po yung aking pagbabahagi. Kaya po ang karugtong po noon, purihin ng Diyos yung sinabi po ni Mother na kasama lang ng mga kaklase yun. Totoo po. Ang ginawa po pala ng teacher dahil wala yung teacher, ano po yun, yung parang sa bawat kwarto. Sit in. Sit in. Kumbaga, pinagsama-sama, yung pinaghati-hati sila sa bawat kwarto. So, ibig sabihin, kasama nga siya ng mga kaklase. So, sa madaling salita, doon po sa nakapakinig nung bahagi ko nung nakaraang araw, hindi po siya nawala. At ang nawala ay ang takot at alinlangan na doon po ang aking pamangkin. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Maraming salamat po, Ama. Sadyang paano mo ngang tututulan ang kanyang panawagan, napakabuti niya. Amen po ba? Kaya po, sabi nga, pagtindig natin, pag sumakitan po nating, sige, sandali lang bunso. Pag sumakitan po natin na yung ating ibinabahagi ay atin pong maisabuhay ng may katotohanan. Salamat po sa ating Panginoon, sa kanyang banal na Espiritu na pinadadaloy. Kahit kanino po, mga kapatid ay ipinadadaloy yan. At kung pananaligan mo ay kaganapan. Madalas pong mangyari yan pag dumudulog po ako sa kanila, kila Mother, kila Mami, at maging kanino mang kapatid kapag, di po ba, pag tayo ay nababahala. Talagang manalig ka lang, kaganapan. Salamat po. At ngayon naman po, tinawag niya ako, tatawagin ko siya. Kasi para pong natulog yung tinig ko eh. Kaya kahit sa chorus lang, maawitan ko ang Panginoon. Ang power ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kapangyarihan ay buhay na buhay. Power of love. Makikikaawit-awit na lang ako kahit dun sa chorus part. Dama ko po, natulog ang tinig ko. Nainip na. Matagal pa po. Matagal pa. Salamat po, Ama. Salamat sa iyo. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Oh,
the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love, shining in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Salamat po. Maraming salamat, Nanay. Thank you, Lord. Sa inyong pagbabahagi. At gayon din naman sa pagtawag mo sa akin upang umawit. Tunay nga pong napakadakila ng Diyos. Ano po? Sa kapahintulutan po ng ating mahal na Apo Conching, ay tinatawagan ko po ang ating Mother of the House upang magbahagi po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Nakakatuwa po, ano po, bawat araw, sadyang walang mainam na gamot o dili kaya ay dapat inumin ng tao, kundi ang salita ng Diyos. Amen po ba yun? Sa mga kaganapan po sa bawat araw, na sabi ko nga, kahapon ay wala ako, tama po yung sabi ni kapatid na Myrna. Sa gitnang ito, hindi kami maaari maging mapagpaimbabaw sa pagpapahayag. At hindi rin po kami maaaring mangaral sa pagpapahayag. Kundi, ang bawat kaukulan na ipinahahayag po namin ay kaganapan na pong nagaganap sa aming mga buhay. Sapagkat, kung wala pong magaganap, wala pong sasambitin. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw po, kagaya po itong kasuutan ko na to, sa loob ng magsasyam na taon na ako ay nakatindig sa gitnang ito, ngayon lang ako nagdoble ng t-shirt Na dapat ay, sabi ko, nagdala ko ng t-shirt na extra para po panggabi. Subalit, sabi nga, kahit maraming di pinagdaraan mga alagad, tumataba, ano po. Sabi ko masyadong fit yung isang t-shirt. Kaya, isinuklog ko uli yung dating t-shirt. Alam niyo, pinagnilay ako ng Ama. Anak, sino makakahula sa'yo kung ano nasa loob ng t-shirt mo na pangalawa? Wala.
Anong nais ko po ituran sa inyo? Ganon din po, walang sino mang maaaring humatol na ikaw ay ganito, yung sinasabi mo hindi totoo. Sapagkat hindi mo maaaring ipatotoo yung isang tao na hindi mo naman kilala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya sa gitnang ito, kapag kami po ay naghahayag ng katotohanan, hindi upang ipangalandakan kung sino kami, hindi po. Kundi kung naririnig niyo po, ang bawat kaganapan sa aming buhay, kung paano po kami binigyan ng kaukulang pagtitibay ng Diyos sa pamamagitan ng kinalugdan ating mahal na Apo Kunching sa pangalan ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At yun po ang, sabi ko nga, pinagnilayang ko, mas mahaba ang nasa ilalim at mas maikli yung sa ibabaw. Ito po ang ipinahayag sa aking kaisipan, anak. Yan ang katotohanan. Parehas na puti yan, subalit magkaiba ng disenyo. Subalit sino makakahula na ang kaloob nito kung sino ang nakalagay? Gusto niyo po ba ipakita ko sa inyo? Ang nakalagay po yan, Divine Mercy. At yan po ang katotohanan. Minsan, kapag minasdan mo ang tao, maaaring sambitin mo na hindi siya ganun kalalim sa Diyos. So dahil ang nakikita niya, kung ano lang yung panlabas niyang kaanyuan. Ngunit, ang ating Panginoon, kahit sabihin natin na hindi ka ganun kalalim sa Diyos, kilalang kilala niya kung sinong laman ng puso mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po mga kapatid, habang narinig ko po yung mga nagbabahagi, tama po, bawat araw, kaya nga po ako napapatitig na lang po sa bawat saglit na dumaratal po yung mga pagdalisay, pahintulot ng ating Panginoon, hindi upang manghina. Yung pananahimik po ng isang lingkod sa bawat pinagdaraanan, walang kaakibat na nakaugnay kundi ang Espiritu. Bakit? Ako po, panatag ang puso ko, subalit ang isip ko po'y gumagana. Sa anong paggana? Hindi upang magrebelde sa mga nagaganap, kundi upang higit na pagnilayan. Paano ba kumilos ang kalaban? Bakit kailangan pasukin kanya? Amen po ba yon? At sa oras na yon, kapag mahina ang kontrol mo, maaaring magapi ka. Buhay po ba ang Diyos? Subalit purihin ang Ama, sapagkat sa bawat araw, kagaya nga po ng tema po kanina, nakababaan, ano po, alam niyo po ang napagnilay ko po doon, yung salitang kababaan, kagaya nga ng sinampit ng banal na Espiritu, kung ikaw ay dinudurhan na ng kapwa mo, parang hindi mo maaaring gamitin yung kababaan. Amen? Sapagkat yun ay physical na ginagawa sa'yo ng kapwa mo. At doon ko po nakita na yung salitang kababaan, kaya nagampanan ng ating Panginoon, dahil ang tinupad po niya ay atas ng totoong Diyos, ang kanyang Ama. Subalit sa larangan po ng ganito po, bilang mga tao po, ang kababaan ay ibinibigay din po ng bawat isa, subalit ayon po sa sitwasyon. Hindi ibig sabihin na hindi ka mababa, kundi hindi ka rin lalaban, kundi alam mo kung paano ka lalagay doon sa tama na hindi ka magkakasala. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasambit ito? Alam niyo po, sabi ko nga kanina nung yun po ang naging tema, salamat at hindi po ako natawag. Sapagkat, sabi ko nga sa inyo, ang kababaan po sa akin ay, hindi ko lang po alam kung ito po ay isang malaking pagkakasala. Halimbawa po, ako po ay isang amo. Tapos ang aking alipin ay 3 beses ko nang sinabihan, tinuruan na ito yung dapat gawin. At hindi ka sinunod. Yung ba ang amo kailangang magpakababa? Hindi, di ba? Sapagkat mali na yung ganyang ginagawa eh. So, andun po yung kaukulan na makikita mo na may mga kaukulan na dapat gawin. Yung salitang kababaan ay ayon din sa sitwasyon. Amen po ba yon? Sige po, magnilay po kayo. Kagaya po ng sinambit ng banal na Espiritu kanina, kapag ikaw ay dinurhan na sa harapan, hindi mo na magagamit doon ang kababaan. Dahil physical na po yun, ano po? Kaya mga kapatid, bakit ko po ito binahagi? Yan po ang ginto na nahukay namin sa dakong ito. At salamat sapagkat dumaratal man yung naturalesa bilang tao, nagagawa pa rin ng banal na Espiritu na kontrol kung ano yung dapat mong gawin. Amen? Sapagkat sadyang si kalaban, napakabilis pong kumilos. At yun nga po, ang kayang gawin ng Panginoon ay higit na kayang gawin niya.
kumpara sa ating tao. Kaya sa bawat araw po, habang ako po ay nakamasid sa aking mga kapatid, gumagana ang isip ko na andun po yung hatred ko kay kalaban na wala kang karapatan para ang mga lingkod ng Diyos ay pasukin mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po na naramdaman din sa puso ko na kapag nakita ng kalaban na ini-entertain mo siya, mas malakas ang loob niya eh. Amen? Dahil may isip din po yan. At paano mo nga siya makikilala na siya'y kalaban bilang ikaw ay tao? Alam niyo po, doon po tayo maghigit na kailangan maging mapagmasid. Sapagkat, sabi nga, sa tituina po, narinig ko sa banal na Espiritu, ang kalaban ay nakagagawa rin ng mabuti. Amen? Subalit, ang kabutihan niya, kabutihan lang na para ikaw'y mabuyo na mapahamak. Hindi kagaya ng ating Panginoon na kapag gumawa siya ng kabutihan, wala kang mararamdaman na ikapapahamak mo, kundi pawang kabutihan at bibigyan ka pa niya ng kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung iiwanan ko po sa inyo. Tama po ang banal na Espiritu. Sino nga ang magiging matibay kung walang pagtitibayin? At sabi nga, ang bawat kaganapan ay daan ng panahon na kailangan ay ito yung maganap at matupad na pahintulot ng Diyos. Subalit hindi ibig sabihin na ikaw ay nililimot niya o ikaw ay hindi na niya binibigyan ng pansin. Hindi po. Kundi doon sa kaukulang nagaganap na yon, higit na lalalim ang pagsusuri mo kung paano ka inililigtas ng Diyos sa mga ganong kaganapan. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Yun po mga kapatid, sa gitnang ito, ipinangangalandakan po namin ang Diyos. Sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, kung paano kami po bilang mga alagad, hindi man ganap kami paniwalaan ng lahat ng tao, ngunit tayong lahat, kilala natin ang ating mga sarili. Amen? Kaya doon sa pagkakilala natin sa ating sarili at ang Diyos, alam mo na kung paano mong ipinangangalandakan ng Diyos na binago ka niya, walang karapatan ng sino man para sabihin hindi ka nagbago. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Walang karapatan. Sapagkat paano niya malalaman? Halimbawa, si kapatid na Marisa, hindi niya nagbabago. Samantalang kilala lang niya ako sa pangalan ko. Amen? Ikaw na may katawan, mas kilala mo ang sarili mo kumpara sa nakakilala lang sa'yo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ang dakong ito ay sadyang yaman na ipinamana ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba yun? Bakit yaman? Yaman, puhunan. Puhunan upang patuloy tayong makipagsapalaran. Patuloy tayong humarap kung ano yung ba dapat. Sapagkat hindi natin maaaring takasan kung ano yung nagaganap. Hindi maaari sapagkat hindi rin natin maipagtatagumpay yung kaukulang nais ipasilay ng Diyos kapag hindi po tayo makalaban. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kaming mga alagad, mga hinirang, maging kayo po mga tagasunod, purihin dakila ng ating Ama sapagkat maaaring sa harapan ninyo, aaminin ko sa inyo, kung wala nga pong isang Apo Kunching na ginamit sa amin, baka lugmok na rin po ako. Amen? Masarap po kasing damhin na yung ginagamit ng ating Panginoon ay nakaugnay sa puso mo. At habang siya'y naglalahad ng salita na mula sa Diyos, yun naman ay nagsisilbing gamot kung ano yung nagaganap sa sarili mo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakahalaga. Napakahalaga po dahil kagaya nung sinambit ni Nanay Myrna, nagtanong na po siya pero nagkaroon pa siya ng alinlangan. Sapagkat sa kaisipan ni Nanay Myrna, maaari siya mag-alinlangan sapagkat pare-parehas lang kami alagad. Amen? Ngunit, dahil may isang Apo Kunching, na sa gitnang yon ay sinabi niya na tanggalin niyo ng mga takot at alinlangan sapagkat nasa isip niya, totally, doon na siya nakapag-desisyon na ipayapa ko na ang puso ko. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po. Kaya, mga kapatid, tayong lahat po nakasalalay sa kalooban ng ating Ama na kung paano ating mahal na Apo sa bawat araw ay naghahasik ng mga aral sa ating lahat at kung paano yung kaukulan na ipinangangalandakan natin yung pagtupad ng Diyos sa ating mga buhay.
Sapagkat iba-iba po ang pagtupad ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi pare-parehas. Amen? Iba-iba. Mayroong madali, may mahirap. Subalit lahat ng yan, magagawa niyang pantay. Sapagkat isa lang ang tumutupad. Kaya mga kapatid, ito po yung iwanan ko po sa inyo. Sa bawat araw, sabi ko nga, nagbiro pa ako kanina kayo sa mahal na apo. Mahal na apo, sa daming dumarating na mga pagdalisay, kung wala lang ako commitment kay God, baka wala na rin po ako sa dakong ito. Amen po ba yun? Biro lang po yun. Subalit, purihin ang Ama, sapagkat ang Diyos ay nagpakilala po sa akin, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, na ang pagkilala ko ay Diyos na totoo, na bumaba lang sa pagkatao upang maramdaman nating lahat. Amen po ba yun? Kaya yan po iwanan ko po sa inyo. Kung ganun po ang magiging pagtanggap ng bawat isa, ano man po ang pinagdaraanan, hindi po tayo nag-iisa. May kaagapay po tayo. At halimbawa sa tahanan nyo, wala kayong mapagsabihan, tumungo po kayo sa dakong ito at sigurado magagaanan po kayo. Hindi man po kayo makapagsiwalat, sigurado yung titindig. Mayroong kaangkop na damdamin na nagaganap sa inyo na maaaring magkaroon po ng kaliwanagan na ganun din pala sila. Amen po ba yun? Kaya napakalahing bagay yung ugnayan. Kaya salamat po Ama, salamat sa iyo, at may isang Apo Kunching na on the go. Isang tawag mo lang, isang dulog mo lang, nandyan lang siya. At sa pamamagitan ng Espiritu, naroon po yung ngingiti ang kalang, magaan na ang pakiramdam mo. Sasabihin lang niya sa'yo na, kaya mo yan, magaan na ang pakiramdam mo, sapagkat inari mo na hindi tao nagsabi sa'yo. Kung paano sinambit ng mahal na Apo na ganun ang sinabi sa'yo, angkinin mo na ang Diyos ang nagbaba ng salitang yon upang mapatag ka. Bahay po ba ang Diyos? At ganyan lang po yung nagaganap sa amin. Kaya, si Nanay Myrna po kasi pag dumatawag yan, kahit sa telepono, dinadaan ko po lahat sa tawa Wala yun. Ganun po. Sapagkat alam ko po na kahit sa mahal na Apo po siya, nakontak niya agad ang mahal na Apo, yun din po yung sasabihin. Amen? Kaya doon po sa kaukulan na yon, na hugutan lang po ng lakas para walang alalahanin, sadya po talagang mahirap liripin ang kagustuhan ng ating Panginoon. At lastly po, ito na lang po ang huli kong sasambitin sa inyo, gaano man kahirap, iiwanan ko po ito sa inyo, gaano man kahirap tawirin, mangibabaw lang ang kayang gawin ng Diyos. Hindi mo pa rin pahihintulutan na ikaw ay tumalikod, kundi lalabang ka. Lalabang ka. Ang mahalaga, nararamdaman mo na may kasama ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa panahon po ngayon, maraming mga kaganapan na minsan ay sorpresa, maraming kaganapan na iniisip mo pa lang, pwede ka nang takutin ni kalaban, ngunit kapag tumingala ka sa langit, kung paanong nahahawi yung mga ulap, paano siyang naglalakad na parang sa siboy lang ng hangin, nadadala siya, yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung paano niyang pinatutupad yun at pinagaganap, alam ko po, tayong lahat, ganun din ang kaya niyang ibigay sa atin para lagi tayong panatag. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat, Mother, sa walang sawa ninyong pagsisiwalat ng kadakilaan ng ating Panginoon. Tunay nga pong marahil kaya patuloy na pinahintulutan ng ating Panginoon, ng ating Ama, ang patuloy kayong dalisay sapagkat nagiging inspirasyon po kayo. Ano po, kung paano nga ninyong siniwalat kanina na maaring bawat titingdig nga po dito ay makapupulot na inspirasyon. Nga po, marahil yun din po ang nagaganap sa inyo, Mother. Ano po, subalit sabi nga po ninyo, laban lamang sapagkat alam ninyong kayo ay may kaagapay. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi, sa lahat ng umawit. Magsitayo na po tayong lahat.